sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Dahil sa napabayaang niluluto mga kabahayan sa San Juan City, tinupok ng apoy. 5 drug pusher na hulihin ng 2 milyong pisong halaga ng shabu sa Caloocan City at Pasay. Mga kumpanya ng langis may big-time rollback. Sa ating trending news, mobile ng pulis tinikitan dahil sa illegal na pagtigil sa highway. Nakaparadang sasakyan nakatanggap ng sulat matapos mag-park sa hindi tamang paradahan. Sa good news, nationwide job fair ng DOLE dinagsa ng mga aplikante. Sa Alam Ba News, alamin natin hanggang saan nga ba dapat ipagtanggol ng PNP chief ang kanyang kapulisan. Sa Newscovery, kakaibang uri ng sapatos na imbento. Balita mula sa China, 2 taong gulang na bata pumailalim sa 2 SUV. Sa Game Now, mga siklista nagmistula na namang domino sa Red Hook Criterium Race. Showbiz, Vicky Bello naniniwalang age doesn't matter sa nakatakdang pagpapakasal nila ni Hayden Ko. Isang beauty queen, pinabubuksang muli ang kaso ng pagpapakamatay ng ama sa loob mismo ng presinto. Sayas at Mindanao at sa buong mundo, samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. At sa detalye ng ating mga balita, kahit sino ka man o anuman ang estado sa buhay o lipunan, dapat lamang na sumunod po tayo sa batas. Ito ang pinatunayan ng isang traffic enforcer diyan po sa may Iligan City. Ano ang kanyang ginawa? Alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Walang sinisino ang batas. Ito ang pinatunayan ng isang babaeng traffic enforcer sa Iligan City matapos sitahin at tiketan ang driver ng isang police mobile. Ayon sa caption ng viral na larawang ito na in-upload sa social media page ng Asenso Iliganon, illegal umanong nag-park ang naturang mobile sa mismong highway, dahilan kung bakit ito tiniketan ng enforcer. Bagamat magkahalong reaksyon ang natanggap ng traffic enforcer at ng driver ng mobile, maging ang nag-upload ng larawan, malinaw lamang na marapat lamang na sumunod sa batas, opisyal man o ordinaryong mamamayan lamang. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Susunod na balita, hindi nakaiwas sa inis ng isang unknown citizen ng isang sasakyan na tahimik na nakaparada lamang. Ngunit, ano nga ba ang tunay na nakapag-trigger sa inis na ito ng unknown citizen? May basihan nga ba kayo o may basihan nga ba siya? Kayo na po ang humusga. Narito pa po ang isang trending news. Nagbabalik si RH44, Vien Dacles. Isang matinding paalala ang natanggap ng driver ng sasakyang ito matapos makatanggap ng isang sulat mula sa isang unknown citizen.
Sa nasabing larawan, makikita ang isang sulat kamay na liham na nakaipit sa wiper ng sasakyang ito kung saan nakasulat ang isang masakit na paalala sa may-ari na hindi na umano sana ito bumili ng sasakyan kung wala naman pala itong tamang mapaparadahan. Dagdag pa sa nasabing sulat, nakakaabala na umano sa iba ang ginawa nitong maling pagparada sa lugar na kinalalagyan nito. Samantala, umani naman ang iba't ibang reaksyon ng nasabing larawan kung saan isang netizen ang nag-comment na mabait pa ang nainis na unknown citizen dahil idinaan lamang ito sa sulat at walang pagbabanta sa may-ari ng sasakyan. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Babalaho ito sa mga mahilig magluto dyan. Ingat-ingat lang po tayo sa pagluluto lalo na ngayong sobrang init ng panahon at usok-uso ang sunog. Para hindi matulad sa report na ito kung saan ilang kabahayan ang nasunog sa San Juan City dahil lang umano sa naiwang niluluto. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni RH48 Sheila Idubas. Mahigit 20 pamilya ang nawala ng bahay matapos sumiklab ang sunog sa barangay West Crames, San Juan City kagabi. Ayon kay FO1 Quincy Dolot ng San Juan City Fire Department, nagsimula ang sunog sa paupahang bahay ng pamilya Padua sa Road 11. Napabaya ang niluluto ang itinuturong dahilan ng sunog batay na rin sa pahayag ng mga residente. Mga kwartong maliliit lamang nayari sa light materials ang natupok kaya mabilis na sumiklab ang apoy. 2 residente ang nagtamo ng bahagyang sunog sa katawan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan tinatayang 1.5 million pesos na halaga ng ari-arian ang nilamon ng apoy. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalik. Ito naman balita sa mga drug pusher. Talagang hindi maubos-ubos sa mga drug pusher sa kabila ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Sa katunayan, 5 katao ang naaresto at nahulihan ng tumataginting na 2 milyong pisong halaga ng shabu sa Caloocan at Pasay City. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay RH09 Sunny Casulia. Arestado sa buy-bust operation ng Northern Police District Drug Enforcement Unit ang 5 katao na nahulihan ng 2 milyong pisong halaga ng shabu. Ayon kay Police Senior Inspector Cecilio Tomas, Chief NPD, DDEU, nagsimula ang operasyon sa monumento kung saan unang naaresto ang mga babaeng suspect na sina Abigail Tongko 36 at Kate Elnas 39 na nahulihan ng 100 gramo ng droga. Pero humantong sa Pasay City ang operasyon at dito na naaresto ang source ng mga illegal na droga na si Melvin Galique 25. Aabot sa 800 gramo ng shabu ang nasamsam sa mga suspect. Kasama rin natimbog ang 2 iba pa na kinilalang sina Ruben Resurrection at Arturo Pengson. Aminado naman ang mga suspect na matagal na sila sa kalakalan ng illegal drugs sa FB Harrison at balak nilang palawakin ang operasyon sa Kamanaba area. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap po tayo ng report. PNP Chief Bato de la Rosa nagpaliwanag sa pagdepensa sa mga pulis na dawit sa sikretong kulungan ng MPD. Magbabalita si RH28 Raymond Adpas. Walang nakikitang masama si Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa pagdepensa nito sa mga pulis ng Manila Police District Station 1 na idinadawit sa umunoy sekretong bilangguan. Ayon kay De La Rosa, ipinagtanggol niya ang grupo ni na Police Superintendent Robert Domingo dahil naiintindihan niya ang sitwasyon ng mga ito sa kasalukuyan at kakulangan ng espasyo sa kanilang kulungan. Sa kanya umunong pag-iimbestiga, hindi tinorture ang mga preso, hindi sila kinutong at pasok pa rin sa reglementary period na 36 hours ang pagkakakulong ng mga ito. Sagot umano ng mga preso sa kanya,
nagsinungaling sila sa mga tauhan ng Commission on Human Rights na bumisita sa kanila dahil sa paniniwalang mailalabas sila ng CHR. Dumiskarte lang daw ang mga pulis para may dagdag na kulungan dahil punong-puno na ang kanilang regular na bilangguan. Hindi lang daw depensa ang ginawa niya sa kanyang mga pulis kundi sinabak din ang mga ito habang isinasagawa ang investigasyon. Ganun pa man ay aminado si General Bato na dapat sagutin na sa korte ng mga pulis ang kasong paggamit ng hindi otorisadong bilangguan. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpa, Saris 28, naglilingkod sa pagbabalita. Good news ito para sa mga nanay na nagluluto. May rollback na naman sa presyo ng LPG at para sa mga tatay naman, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Kung magkano ang matitipid po natin, alamin po natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Sinalubong ng big-time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas ang unang araw ng Mayo. Bumaba ang Petron Gasol at Fiesta Gas ng 4.85 pesos kada kilo, katumbas ng 53.35 pesos kada 11 kilogram ng tangke. Umaabot naman sa 4 pesos and 30 centavos kada kilo ang bawas sa presyo ng Solein sa kanilang LPG, katumbas ng 47.30 kada 11 kilogram na tangke. Samantala, 4 pesos and 50 centavos naman kada kilo ang ibinaba ng presyo ng LPG na EC gas o 49.50 kada isang tangke, epektibo kahapon araw ng paggawa. Maging ang presyo ng produktong petrolyo ay may big time rollback din simula ngayong araw. Bumaba ng piso ang kada litro ng kerosene, 85 centavos ang gasolina, habang 70 centavos naman sa diesel. Ito ay bunga ng pagbaba ng presyo ng imported na petrolyo bukod sa nakabawi ang palitan ng piso kontra dolyar. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ay, syempre, kung may good news, may bad news din po. Wala pong regalo si Pangulong Duterte sa mga manggagawa sa araw ng Labor Day. Ito po'y kahapon, May 1. Pero nangako naman ito na tuluyan ng bubuwagin ang end of contract scheme sa buong bansa. Para sa mga kabuang detalye ng report na yan, alamin natin mula kay RH09 sa Nicasulia. Walang tinanggap na regalo ang mga manggagawa mula kay Pangulong Digong Duterte sa araw ng paggawa, lalo na ang pinakahihintay na dagdag sahod. Sa kanyang talumpati sa Labor Day, muling inupakan ni Duterte ang mga oligarch at binigyan niya ng 3 buwang ultimatum ang mga ito na bayaran ang bilyong utang sa buwis. Nagbanta ang Pangulo na babawiin ang mga lupa at ari-arian ng gobyerno na kinatitirikan ng kanilang negosyo kapag hindi nagbayad ng tamang buwis. Bagamat walang surprise gift si Digong sa mga manggagawang Pinoy, sinabi ng Chief Executive na isang executive order ang kanyang lalagdaan upang istriktong ipatupad ang pagbabawal sa endo. When I say now, I stand firm in my conviction to end endo. The Labor Code guarantees all workers of the right to security of tenure. This has to be strictly enforced. Panahon lang. To this end, I will issue an executive order directing the strict implementation of existing provisions of law against endo and labor-only contracting. RH9, sa Nicasulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ito balita mula sa Kamara at sa Senado. Liderato ng Senado at Kamara magpupulong para talakayin ang legislative agenda ng 2 kapulungan po ito. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Nakatakdang magpulong ngayong araw ang liderato ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, pag-uusapan ng Senado at Kamara kung aling mga panukala ang uunahing ipasa mula sa listahan ng kanilang priority bills. Meron na lamang 1 buwan ng Kongreso bago ang CNG adjournment o pagtatapos ng first regular session ng 17th Congress sa June 3. Isa sa inaasahang pag-uusapan ay ang pagpapalit ng sistema ng gobyerno mula sa presidential tungo sa federal form of government. Kabilang naman sa 39 na priority measures, ang Income Tax Reform Act,
Traffic and Congestion Crisis Act, Free Irrigation Services Act, at Salary Standardization Law. Yan ang DZRH Newsletter. Narciso Abinales, RH14. Naglilingkod sa pagbabalita. Balita naman tungkol sa pagitan ng Pilipinas at China. Posibleng magkaroon ng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito'y sa harap ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kung bakit at paano nagkaroon ng tsansa ang ganitong ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Alamin natin sa report ni RH44, Bien Dacles. Isinaalang-alang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasagawa ng joint exercises sa China. Sinabi ng presidente na maaaring gawin ang aktibidad di lamang sa South China Sea kundi kahit sa karagatan ng Sulu. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa pagbisita ng isang barkong pandigma ng Beijing sa Sasa Port sa Davao City. Ayon sa Pangulo, ang mga kahalintulad na port call ng flagship destroyer na Changchun ay bahagi ng confidence-building measure sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Baka kayo nag-aantay ng balita tungkol kay kay Vicky Bello. Eto, si Vicky Bello naniniwalang age doesn't matter sa nakatakdang pagpapakasal nila ni Hayden Ko. Magbabalita, Showbiz, si RH43, si Rocky. Ngayong buwan ng Setyembre na itinakda ang pagpapakasal ng celebrity beauty doctors na sina Vicky Bello at Hayden Ko sa Paris. Ayon kay Vicky, napatunayan niya na age doesn't matter sa isang tunay na nagmamahalan. Idinagdag pa ng 61 anyos na si Vicky na naging inspirasyon umano niya ang love story ng French presidential candidate na si Emmanuel Macron na umibig sa kanyang high school teacher na halos 25 taon ang tanda sa kanya. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan ang mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Eto naman, good news! Kasabay ng paggunita natin ng Labor Day kahapon May 1, isinagawa isang nationwide job fair na maagang dinagsa ng mga aspirant applicants. Saan nga ba ginanap ang nasabing job fair? Alamin natin ang good news report ni RH09, Sunny Casulia. Libo-libong mga aspirant applicants ang sumugod sa isinagawang mega job fair na taunang isinasagawa ng Department of Labor and Employment kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa o Labor Day. Maaga pa lang, dinagsana ng mga aplikante ang nationwide job fair na ito na sabayang ginanap sa World Trade Center sa Pasay City at Baguio Convention Center sa Baguio City. Bukod sa mga nabanggit, dinagsa rin ang iba't ibang mga munisipalidad at mga shopping malls sa iba't ibang panig ng bansa na nagsagawa rin ng kanilang bersyon ng career fair kahapon. Bukod dito, nakibahagi rin ang iba pang mga ahensya ng gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation o NBI, Social Security System o SSS at National Statistics Office o NCO upang gawing mas madali para sa mga aplikante ang ayusin ang mga mahalagang dokumentong kanilang kakailanganin sa pag-a-apply ng trabaho. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. At para sa ating Alam Ba News, ito, para sa mga nadismaya dyan sa pahayag ni PNP Chief Bato de la Rosa, nang depensahan nito ang mga pulis na nanghuhut-hut umano sa mga preso sa isang secret cell o sikretong selda sa Maynila. Hanggang saan nga dapat ipagtanggol ng PNP Chief ang kanyang kapulisan? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga.
Naging issue kamakailan ang pagkadiskubre ng di umano'y isang secret jail cell sa Razabago Police Station sa Tondo. Ayon sa Commission on Human Rights, nakatanggap sila ng tip ng di umano'y mayroon isang nakatagong selda kung saan may ilang mga nakukulong doon at hinihingan ng pera ng mga pulis para sa kanilang paglaya. Kaagad namang inaksyonan nito at ayon kay Manila Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, wala na sa posisyon sina Manila Police District Station 1 Commander Senior Superintendent Robert Domingo at ang mga miyembro ng Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Senior Inspector Edwin Fugan. Kasalukuyan na rin isinasagawa ang investigasyon sa nasabing issue. Ngunit lalong uminit ang nasabing issue nang ipagtanggol ni Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang mga taong involved dito. Ayon kay De La Rosa, hanggat hindi sinasaktan o ni-extort ng mga pulis sa mga suspect, ay okay daw ito sa kanya. Magkakaiba ang naging reaksyon ng tao dito. Ngunit alam niyo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na dinipensahan ng PNP chief ang kanyang mga tauhan? Balikan natin ang ilan sa mga naging kontrobersyal na desisyon ni General Bato wala nang ma-assign ito bilang PNP chief. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Baka kayo mahilig kayong maglakwatsa o mag-travel. Para sa inyo, news coverage na ito. Para sa mga mahilig mag-travel pero hirap sa pagdadala ng sapatos dahil masyado itong malaki at halos sinasakop na lahat ng space sa kanilang mga travel bags. Naimbento na po ang furoshiki shoes. Kung paano ito naging travelers favorite shoes, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Are you an outgoing type of person? At gusto mong marami kang shoes na dadalhin kapag umaalis ka? Ang problema lamang, masyadong bulky ito sa iyong maleta. Don't worry dahil narito na ang furoshiki shoes. Isang klase ng sapatos na ibabalot mo lang ang iyong paa at may instant shoes ka na. Ang concept ng furoshiki shoes ay mula sa Japanese custom ng pagpapackage ng items sa pamamagitan ng pagbabalot ng cloth fabric sa paa. Ang furoshiki ay ang kaisa-isang sole sa market na binabalot ang iyong entire foot. Ang pinaka-upper part nito ay gawa sa isang stretchable fabric kung kaya't automatic na mag-fit ito ng mabuti sa anumang klase ng paa. Habang ang hook at loop closure system ay para naman sa mabilis at madaling pag-fit. Hindi rin kailangang mainggit ang kababaihan dahil pwede ito sa babae at lalaki. Ang tightness ng pagbabalot ng paa ay personal preference muna. Higit sa lahat, each pair ay mayroong traveling case, kaya't may tuturing na isa itong ultimate travel footwear companion. Nag-o-offer ng protection, grip, at syempre, comfort. At yan ang ating news cavalry, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Himalang nakaligtas ang isang 2 taong gulang na batang babae matapos daanan ng 2 SUV sa China. Kasama ng paslitang kanyang lola nang bigla itong bumitaw at dali-daling tumawid ng kalsada. Hindi naman namalaya ng 2 SUV ang papalapit na bata at mabuti na lang ay mabagal ang takbo ng mga ito at agad na tumungo o bumaluktot ang bata kaya hindi ito nabundol at pumailalim lamang sa sasakyan. Agad namang nilapitan ng lola ang kanyang apo nang makita ang insidente at mabuti na lang at nagtamo lamang ang paslit ng mababaw na sugat sa kanyang ulo. Samantala, niyanig ng magnitude 6.2 lindol ang remote border area sa pagitan ng Canada at southeastern Alaska. Ayon sa US Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay nasa teritoryo ng Canada na matatagpuan sa layong 83 kilometers northwest ng Skagway, Alaska. May lalim itong 2.2 kilometers na agad namang sinundan ng mga aftershocks na may lakas na magnitude 5.2. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa insidente at wala ring nasirang ari-arian. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalik.
Mahigit kumulang 24 cyclists ang nahulog at nadapa dahil sa isang pileup na naganap sa women's finale ng Red Hook Criterium sa Brooklyn, New York sa Amerika. Kita sa isang video kung paano sumemplang ang isa sa mga riders ng nasabing cycling competition na naging sanhin ng pagsunod-sunod ng ibang cyclist na nasa likod niya. Kasi simula pa lang ng women's finale ng nasabing event nang mangyari ito. Ayon sa video, mahigit kumulang na 24 ang mga nakasama sa nasabing pileup pero nakita sa official time-lapse na 3 lang ang hindi nakatapos ng first lap, patunay sa lakas at tiyaga ng mga babaeng kalahok. Matatandaan na may kaparehong aksidente na nangyari noong nakaraang taon sa nasabing event matapos mag-stall sa gitna ng race ang isang pace motorcycle na nagdulot ng malaking pileup ng mga cyclists. Sa huli nanalo sa nasabing event ang American cyclist na si Colin Gullock na tinapos ang race event sa loob ng 32 minutes at 22 seconds. At yan ang ating balita ang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Dumulog sa National Bureau of Investigation at sa National Police Commission sa Nueva Vizcaya ang beauty queen na si 2015 Miss World Philippines Hilary Parungaw upang muling buksan ang investigasyon sa di umano'y pagbaril sa kanyang sarili ng kanyang ama sa loob mismo ng presinto sa nasabing probinsya. Ayon sa 26 anyos na beauty queen, hindi sila binigyan ng kopya ng pulisya ng forensic at ballistic test result na isinagawa ng mga ito sa kanyang amang si Edmundo Parungaw. Dahil dito, kaya't nais ng beauty queen na magkaroon ng reenactment sa di umano'y pagpapaputok ng kanyang ama ng baril sa mismong loob ng bibig nito na siyang dahilan upang ideklara itong dead on the spot. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan na mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Alamin natin kung uulan o iinit para po sa ating lagay ng ating panahon ngayong tag-init. At nauuso na naman po ang kabi-kabilang mga lakwatsa, lalo na sa mga beaches sa amin sa Pangasinan. Maganda po ang timing ng inyong planong paglalakwatsa. Patuloy ba na magiging maaliwala sa panahon ng ating mararanasan? Metro Manila sa buong Pilipinas. Alamin po natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula po kay Amor La Rosa, straight from Panahon TV. Amor? Magandang araw, Pilipinas! Oy, balik trabaho na ang marami sa atin. Para sa mga afternoon shift na naghahanda na papasok o kaya naman doon sa mga nasa opisina na at excited na mag-lunch out, hayaan yung ihain namin sa inyo ang latest sa lagi ng ating panahon. Good news, as of now, wala pa namang namamatang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Pero eto, kung kahapon ininda mo ang init, naku magpapatuloy yan hanggang ngayong Martes. Easterlies pa rin kasi ang dominant weather system na magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa ating bansa. Malaking bahagi ng Pilipinas makakaranas ng generally fair weather, pero tandaan na sa hapon o gabi may tsansa pa rin ng isolated thunderstorms. Sa bilis ng takbo ng mga araw, dapat makasabay ka sa mga pagbabago. At para ready ka sa mga pagbabago sa lagi ng ating panahon, ito ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa Metro Manila, tiyak bentang-benta ang sa malamig at halo-halo. The best kasi ito para sa mainit na panahon kung saan ang temperatura papalo ng 34 degrees Celsius. Next, sa Queen City of the South, Cebu. Magandang panahon ang iiral, perfect para sa mga mamamasyal sa Mountain View Nature Park. Pero maging handa pa rin sa mga posibleng pag-ulan sa latter part of the day. And lastly, kung nagka-crave sa durian, Davao ang iyong puntahan. Makikiayon ng panahon sa inyong food trip, magdala na lang ng payong panlaban sa init at proteksyon sa possible thunderstorms bukas hanggang sa Biyernes. At yan muna ang latest. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Ganda ni Amor. Ala ko, binibining Pilipinas. Nakapagbakasyon si Amor. Maraming salamat, Amor, mula sa Panahon TV.
At sumayin naman ng kalahating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan na bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas alas 11 po ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Okay lang, Starbucks yan. Kahit matapunan ng tubig, isang pahid lang, agad balikin tabang sahig. Yan ang Starbucks, floor wash, waterproof na, di amoy gaaspas. Kintab, sigurado ikaw ang star. Kintab to the max, Starbucks. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo to. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. Mga balitang gagawa ng ingay sa buong araw hanggang sa mga social media. Pambansang balitaan sa Pangunahing Balita. Joe Taruk at Lakay Deo Macalma. Alas 7 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. May problema ka ba sa iyong pensyon? Problema sa mga diskwento? Problema sa mga benepisyo?